Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Bukod sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa charter change, kumalat din ang isang paid advertisement na tila sinisisi ang konstitusyon. Tinawag yan na OA ng isang mambabatas. Panahon na para ayusin. Itama ang hindi patas ng 1987 Constitution. Gawing saligang patas ang saligang batas. Umeere sa iba't ibang TV network ang commercial na yan na nagsusulong ng charter change o pag-amyenda ng konstitusyon. Tila sinisisi ang 1987 Constitution na nabuo matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ang pagpasok ng edukasyong de kalidad, EDSA Puera. Ang magsasaka, EDSA Puera. Land ownership ng foreign investors, EDSA Puera. Ang commercial na yan ay isang paid advertisement o binayaran ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakausap ng News 5 ang law firm. Anila, kliyente nila ang nagbayad ng naturang ad, ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. This is a private initiative. No public funds were disbursed. Nanggagaling ko ito sa mga similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey or in this advocacy. Napareact din si Kabataan Party List Raul Manuel sa paid advertisement. Napaka-OA raw ng paninisi sa konstitusyon na para bagang ito ang tanging solusyon sa mga problema ng bayan. Very misleading talaga siya given na sa capacity ngayon ng administration, 'di ba? Ang dami ding pinangako, bababaan ng presyo ng bigas, ayusin agrikultura, pati edukasyon. May time nga 'di ba na ang presidente siya din yung agriculture secretary. Sa edukasyon sino ang nandyan? Ang vice president. So they have the resources, they have the power, yung national budget, ganyan. Pwede yang gawin nang hindi binabago ang konstitusyon. Ang EDSA Puera advertisement na yan lumabas sa gitna ng mga balitang nagkakabayaran na raw para makakalap ng pirma sa People's Initiative Petition na nananawagang bumoto ng sabay ang Senado at Kamara kaugnay ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Sa Facebook post ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, may natanggap daw silang report na may nangihingi na ng pirma sa mga residente kapalit ng stubs na nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 3,000 pesos. Tahasan ding itinuro ni Ungab ang PBA party list na umunoy na sa likod ng signature campaign. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte naman, diretsahang pinangalanan si PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles na nasa likod daw ng People's Initiative Movement sa kanilang lungsod. Kasabay niyan sinabi ni Pulong na 2 bilyong piso ang tinapyas ng liderato ng Kamara para sa pondo ng kanyang distrito. Tinanong namin ang kampo ni Nograles kaugnay nito pero no comment sila. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, Yun yung delikado kapag joint na ang voting, kung ano yung gustong mangyari ng majority sa Kamara, kahit pa ayaw ng Senado, kahit ayaw din ng taong bayan, pwede na talaga yung ipasa. Isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. hindi raw matatawag na People's Initiative kung pera ang pinagagana. People's Initiative nga dapat pero kung initiative pala ito ng mga politiko at ang magiging charter change din naman para sa mga term extension or pagpapapasok pa ng mga dayuhan na kasosyo nila, distorted talaga yung People's Initiative. Ilinaw ng grupong nagbayad sa TV advertisement na nagsusulong ng charter change na wala silang ginamit na pondo ng bayan. Layon lang din daw nitong mapag-usapan ang napapanahon na raw na pag-amyenda sa konstitusyon. Nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, naed sa puwera tayo. Gawing saligang patas ang saligang batas. Trending ang commercial na yan na ipinalabas sa iba't ibang TV network nitong Martes ng gabi. Tampok dito ang mga kabiguan daw ng 1987 Constitution matapos ang EDSA People Power Revolution ng 1986. Kaya EDSA Puera raw, panahon na umunong amyendahan ang saligang batas. Sa screenshot ng isang netizen, kitang nakalagay sa ad na binayaran ito ng Gana Atienza Avisado Law Offices.
Nakapanayam ng News 5 ang law firm. Ayon sa kanila, ang kinakatawan nilang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA ang nagbayad sa ad. The purpose of this campaign or drive is just to raise public awareness or invite public discussion para mapag-usapan yung People's Initiative to amend the Constitution. Kung pwede na ba, and if pwede na, ano yung mga proposal natin, or let's bring it up to the people and let them decide. Nilinaw din nilang pera ng pirma at private groups ang pinanggastos ng patalastas. This is a private initiative. No public funds were disbursed. Nanggagaling po ito sa mga similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey or in this advocacy. Bagamat suportado raw ng grupo ang Chacha, itinanggi nilang may koneksyon ang commercial sa umano'y nangyayaring bayaran kapalit ng pirma ng taong bayan sa Quezon City at Bicol para sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha. We have nothing to do with whatever propaganda or yung sinasabi nyo ko na nagkakaroon ng corruption issue. Sa pagsulpot ng iba't ibang gimmick para sa People's Initiative, nilinaw ng isa sa mga pinakamalaking political party sa bansa na Nationalist People's Coalition o NPC na wala rin silang kinalaman dito, ayon kay NPC Chairman at dating Senate President Tito Soto. Ang NPC as a party, walang kinalaman doon sa nagaganap na pagpapapirma for People's Initiative ng iba't ibang mga district. Kung meron man na NPC member na sumasang-ayon, it's on a personal level. Hindi party stand dyan. Nakipagpulong nitong Martes ng gabi si Soto sa iba pang lider ng kanilang partido. Nauna na rin daw nakausap ni Soto ang ilang senador. Plano rin daw niyang makipagpulong sa iba pang mambabatas para linawin ang paninindigan ng karamihan sa mga senador ukol sa Chacha. Lalo't may mga nakasaad sa People's Initiative petition na maaari raw makabura sa kapangyarihan ng Senado katulad ng usapin sa joint o separate voting. Na nakalagay doon ay the Senate President or the Speaker of the House. Pag sinabi mong or, pwera yung isa. Pag isa lang ang tumawag, pwede. At nakalagay at any time. Nitong Lunes, isiniwalat ni Senator Amy Marcos na meron umanong 20 million pesos na inaalok sa bawat distrito sa mga lugar na makakapagbuno ng sapat na pirma para sa People's Initiative. Pinapadaan daw ang mga ito sa payout ng mga programa ng pamahalaan. Kinukondena ako talaga yung nag-aalok nito dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon. Hindi siya for sale. Ano ba naman ang ginagawa at anong kawalanghyan to? Naniniwala rin daw siyang ayaw sa Chacha ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa namang post online, ipinahayag din ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagtutol sa People's Initiative para sa Charter Change. Nakarating din anya sa kongresista na pinangungunahan ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang signature campaign sa Davao City. Hindi raw boses ng taong bayan ang People's Initiative, kundi ng ilang gusto lang manatili sa kapangyarihan. Wala pa namang sagot dyan si Nograles. Binanatan din ni Pulong ang anya tinapyas ang budget ng kanyang distrito. Maghahain naman ng resolusyon ang Makabayan Block para masiyasat ang lumabas na pro-Charter Change TV advertisement. Habang abala mga Pilipino sa pista ng Nazareno, abala naman ang iba sa pagpapalabas ng isang political ad na nagsusulong ng pag-amenda sa konstitusyon. Hindi naman po yan problema. Mahigit 3 kalahati dekada na po ang 1987 Constitution at marami na ang maaring baguhin dito. Pero ang kapansin-pansin sa lumabas sa mga advertisement ay ang ilang mga pahayag na medyo questionable. Simulan po natin dito. Ang linyang ito na natigil ang asenso ng Pilipinas ay tila pag-uulit lamang sa kwento na ang panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ang golden years ng ekonomiya. Pero hindi yan ang lumalabas sa lahat ng opisyal na datos ng panahon na yon. Noong panahon ng martial law, ito po ang growth rates ng Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. At ito naman po tayo sa gitna, isa sa pinakamababa. At sa lagay na yan, paparating pa lamang ang economic crisis sa Pilipinas. Sa umpisa, umarangkad ang ekonomiya dahil sa mga higante nating utang. Pero sa huli, sumadsad ang ekonomiya ng sobrang baba.
Sa mga huling taon ni Marcos Sr., ang GDP po natin nasa -7 at -6% na. Ayon nga kay dating UP School of Economics Dean Emmanuel De Dios na sayang ang 2 dekada sa ilalim ni Marcos dahil umarangkada ang maraming bansa sa ASEAN samantalang tayo naman ay umurong 2 dekada pa bago tayo'y makabangon muli. Ang sabi rin sa advertisement, pinayaman lang ng 1987 Constitution ang mga mamamakyaw at yung mga negosyante. Pero sa discussion paper na inilabas ng UP School of Economics at sinulat ni Dr. De Dios, sa panahon ni Marcos Sr. naging talamak talaga ang korupsyon at crony capitalism. Ginamit ang kapangyarihan ng diktadurya para paboran ng mga kamag-anak ng naghaharing pamilya at ang kanilang mga crony. Katunayan, 4 na bilyong dolyar na ang nabawi ng gobyerno mula po sa kanila. Hindi naman bago ang korupsyon sa Pilipinas, pero ayon kay Dr. De Dios, kakaiba kasi ang lawak at tindi ng korupsyon nung panahon na yon. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming government financial institutions ang nalugi at nabangkarote. Meron pang ibang mga pahayag sa advertisement na medyo kulang sa konteksto. Gaya po nito, totoo namang hindi pa pinapayagan ang full foreign land ownership sa 1987 Constitution. Pero ang hindi nababanggit na konteksto ay matagal na po ang patakaran na yan. Katunayan, nandyan din ng ilan sa mga limitasyon na yan sa mga nakaraang konstitusyon. Sa Article 12 at Section 1 ng 1935 Constitution, pinagbabawal din ang full foreign ownership ng lupa. Sa mga korporasyon na nagmamayari ng lupa, kailangan naman ng 60% Filipino ownership. Sa Section 8 ng 1935 Constitution, mga Pilipino rin lang ang pwedeng mabigyan ng prangkisa para sa mga public utilities. Sa 1973 Marcos Constitution naman, limitado rin sa mga Filipino citizens ang exploration at ang exploitation ng natural resources, ganoon din sa mga private utilities. At bukod po dyan, may ganyan ding limitasyon sa pag-aari ng mass media. Ang mga educational institutions, eksklusibo lamang din para sa mga Filipino citizens, pero na lang sa mga religious orders. Pero kung papakinggan mo ang advertisement, parang sa 1987 Constitution lamang ito inilagay. Sa huli, lehitimong usapin po at talaga ang charter change. Ang konstitusyon ay kailangan din nagbabago kasabay ng panahon. Gayunpaman, ang mga datos ay hindi maaring baguhin para lang sumakto sa anumang isinusulong na kwento. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.